Hi guys! Welcome back. So yun, meron na naman po akong bagong i-share sa inyo na loan application. So sabi kasi dito guys ay makukuha daw natin yung loan natin within 3 minutes lang. So ibig sabihin ay mabilis lang sila mag-approve. So titignan natin guys kung totoo ba yung mga sinasabi nila dito. So meron nga itong 4.7 out of 5 stars na ratings sa Play Store. So ang daming nag-review at ang daming nagbigay sa kanila ng 5 stars. Ang sinasabi ko ang loan application guys ay ang Fresh Loan. So, bago pa lang ito sa Google Play Store and ipapakita ko sa inyo. Same nga lang ang pag-apply natin dito sa mga, pag nag-a-apply kayo, pag naka-apply na kayo ng mga ibang loan application, ganun din yung pag-apply natin dito guys. Parehas lang din na maglalagay kayo ng OTP, ay maglalagay kayo ng number ng OTP, and then mag-fill up tayo ng ating mga information. So, maliban nga lang dito sa contact references nila. So, di ba yung iba kasi, tatlo or hanggang 5 yung kailangan nilang contact references. Pero dito kay Fresh Loan guys ay dalawa lang ang kailangan niya. So, hindi na tayo mahirapan maglagay ng ating contact references dito kay Fresh Loan. Yung mga IDs naman guys na kailangan nating i-upload sa kanila ay ang nire-recommend nila guys ay ang UMID, Passport, SSS at PRC. So, meron namang others dito guys, pero ang sabi kasi is mas mabilis nilang i-approve yung nire-recommend nilang ID. So, kung ano yung meron kayo dyan, pwede naman yun ang i-upload nyo. Lahat naman ng loan application guys, 'di ba, is meron tayong identification information. So, magpi-picture kayo. So, pipicturean niyo yung magse-selfie kayo and then yun ang isa-submit nyo. So, sabi dito is add e-wallet. So, maglalagay tayo ng e-wallet natin dito. Merong e-wallet, merong bangko. So, yung e-wallet na yun guys ay pwedeng GCash, Paymaya at GrabPay. At kapag naman sa bangko nyo naman guys ay ilalagay nyo dito yung account number nyo. So, sabi dito, the name associated with your link e-wallet or bank account must match the name you provided when applying for the loan. Otherwise, your loan withdrawal may fail, sabi niya. So, kailangan kung ano yung ginamit nyong nag-apply na pangalan nyo, yun dapat yung nakapangalan dun sa e-wallet or dun sa bangko na ilalagay nyo dito. So, dahil nakapag-apply na nga ako dito guys, sabi niya congratulations on successfully submitting your application. So nagre-review pa lang siya guys and then hihintayin daw natin kung paano nga itong si Fresh Loan. Dito nga sa account ko guys ay pwede daw ako hanggang 2K. So ibig sabihin hanggang 2K lang yung limit ko na binigay sa akin. Pero itatry muna natin itong 1K at titignan natin kung paano yung loan terms niya. So, ang titignan natin, itong repayment schedule niya ay 7 days lang guys. So, hindi siya 157 days. Ito pa, fully paid mo na siya guys. Sa 7 days na yun ay kailangan mong ibalik na yung 1K na pinahiram sa'yo plus yung interest niya. Parang harap-harapan naman tayong niloloko nito guys. Parang ini-scam naman tayo, no? Kasi sabi niyo 157 days tapos 7 days lang siya. And then, kailangan mo nang ibalik agad yung 1K plus interest na agad-agad. So for example, itong 2K ko, kung 2K ang kukunin ko, ang repayment schedule niya ay 7 days nga lang din. At 2,153 nga, 2,153 na yung ibabalik ko within 7 days. So unang tingin nyo guys ay parang mababa lang yung interest niya, di ba? Pero pag niloan nyo na siya pero pag inabil nyo na itong loan na to ay meron pang ibabawas doon sa ipapahiram na nila sa'yo or yung ilo-loan natin. So for example, yung 2,000 na yon meron pang ibabawas doon na 660 daw yung mga fees doon sa loan natin, yung mga credit assessment, yung mga ganyan-ganyan. So, hindi buo na makukuha yung ilo-loan natin. So, kung meron siyang 660 na ibabawas guys, ay ang makukuha na lang natin dito sa 2K ay 1,340 plus yung 150 pa na interest niya. O, di ba? Lugi pa tayo dito. 1K na lang yung neto natin dito sa 2K na to. Tapos, problema pa natin kung saan tayo kukuha. Kasi, syempre, kunwari, kinuha mo ngayon, di ba? Hindi mo pa nagagamit yung hiniram mo, tapos ibabalik mo na siya agad-agad, di ba? So, maghahanap na naman tayo ng
maghanap na naman tayo ng kung saan tayo kukuha ng pangbabayad natin, 'di ba? Tapos kapag delay tayo, ang taas-taas ng interest. Pagka mga ganitong loan application guys, ang taas-taas ng interest talaga nila. Kapagka na-delay ka lang ng isang araw ay umaabot na ng 200, 100 ganyan yung ibabawas nila ay yung ipapatong nilang interest. Kaya talagang mababaon ka talaga sa mga loan application na ganito. And so ayun guys, ugaliin din natin na mag-search or marami din nagre-review ng mga loan application para ma-aware kayo at makita nyo din kung paano nga itong loan application na mga ganito. Ang dami-dami na kasing lumalabas sa Play Store at feeling ko ito yung mga na-revoke yung mga license nila and gumagamit lang sila or gumagawa sila ng ibang pangalan para ganito, para makapag pa-loan sila ng ano at yun, yung mga interest, doon kasi sila kumikita sa interest guys. At yung mga sinisingil nila or yung mga panghaharas nila, kung natakot ka doon, tas babayaran mo siya ng ganyan-ganyan, doon talaga sila kumikita. So ayun guys, ang masasabi ko lang dito kay Fresh Loan ay hindi okay sa akin guys. Hindi siya okay. Kahit pa pang emergency guys ay hindi pa rin siya okay. Kasi imagine, yung 2,000 na yon magiging 100 ay magiging 1K na lang yung makukuha mo. Tapos pag ibabalik mo siya ng 7 days, may 153 pa na interest na patong, 'di ba? So hindi siya okay para sa akin, guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa mga bago ko pang i-uploads na mga loan application na kagaya nito. Bye!